At sa puntong ito, tayo naman po ay magpunta sa lungsod ng Iligan. May mga estudyante pong nananatili sa isang universidad doon. Malaman po natin kung ano ba talaga ang balita na yan, ang punot dulo niyan, sa live na pagtutok ni Jiggy Maligad. Jiggy. Mike, narito nga tayo sa evacuation center kung saan dito in-evacuate yung mga estudyante mula sa Marawi at Mindanao State University campus. Pero sa kasalukuyan ay marami pa rin ang mga estudyante ang natitira sa MSU Marawi campus at yun ang tinatrabaho para kahit papano yung maabutan ng pagkain at kalaunan ay mailikas mula sa panganib nga na kanilang kinakaharap. Pero yung mga estudyante naman na nailikas dito sa campus na ito ay maayos ang kalagayan at yung iba, karamihan sa kanila, nakausap na ang kanilang mga magulang. Kanina ay pumunta rin tayo sa Marawi at narito po ang aking report. Sa Mindanao State University Iligan Campus, kinukupkup ang nasa 300 mga estudyante mula sa MSU Marawi Campus na nailigtas kanina. Isa na rito si Avon na taga-Agusan del Sur pa. Medyo nakakatakot po ng konti kasi na may mga rumors po kasi na nag-ano sa mga text na after ASEA or 7 p.m. prayer na mag-penetrate daw yung mga multi-group sa sa campus. Pero hindi po yun siya totoo. So parang naano din kami, hindi kami gumagamit ng light para hindi masyadong na may tao sa loob. Tapos yung pagkain po namin medyo tipid-tipid po sa isang sardinas po kay 5 po yung maghahati, ganun. And then wala po talagang ilaw, tapos tahimik, tapos medyo hindi po mawala sa mga kasama ko. What if pumunta dito yung multi-group, tapos putulan tayo ng ulo, ganito, ganyan. Tapos wala po kami ibang ginawa, kundi nag-pray lang po talaga. Magandang pasilidad para sa mga estudyante, inilaan ng pamunuan ng MSU. Pero nangangailangan pa rin sila ng iba't ibang mga bagay. Damit po talaga, sama na yung mga panloob, tapos pamasahe po talaga para makauwi. Especially po dun sa mga naging kasama ko po sa mga rooms na yun po talaga yung problema. Actually ako nga po na, yun din yung problema. Kanina nagpunta ang GMA News sa Marawi. Yuko ka lang, yuko. Mababa lang. Ito yung itsura ng labanan dito sa Marawi dahil sa dami ng mga kabahayan dito at hindi pa alam kung lahat talaga ng mga bahay dito ay wala ng mga residente. Ay tiyempuhan lang kung gumalaw din yung mga sundalo. Pero sa naririnig natin ay talagang sumasagot ng putok yung mga kalaban, yung mga sympathizer ng ISIS, mga miyembro ng mga group dito sa mga sundalo na naririto. At ito, ganito yung sagutan nila ng putok dito sa mismong syudad ng Marawi. Sa gitna ng putukan at paglikas ng maraming mga taga-Marawi, natsyempohan namin ang padre de pamilyang si Kuntang Lumantong. Nais niya sanang pasukin ang kalye kung saan naroon ang kanilang bahay. Dahil sa pag-aakalang tapos na ang bakbakan, lumabas siya para bumili ng pagkain kaninang umaga at naipit na sa gitna ng putukan. Mga apong sanggol pa, kapatid at iba pang kaanak daw ang naiwan sa loob ng kanilang bahay. Ilan ho ang anak niyo na nandun pa? Ang dami sila. Mga ilan? Anim sila. May maliliit? Mayroon may dumididi. Bakit po hindi kayo lumikas muna? Ay, hindi po. Bakit po? Yun kasi yung napag-usapan ni Jen na lang kami. Kasi nawan sa lumikas kami dyan, baka anuhin nila yung lugar namin. Ano po? Barangay namin, baka pagkutaan nila. Kinumbinsi ko siyang sumama na muna sa amin para makipag-ugnayan sa mga sundalo at mga taga-DSWD. Pero mas pinili niyang doon na muna sa kapitbahay mamalagi para raw malapit sa mga naiwang kaanak. Tawagan mo ko para kung may tutulong ako, ha? Sige. Uy, sige, salamat. Mama, ingat po kayo. Bumalik kayo ngayon. Bumalik kami, walang guloy. At yun nga po sa kabila ng pangungumbinsi namin dito sa pamilya na ito na pansamantalang lumikas ay tumanggi sila at ang pinakamaliit na bagay na maaari naming magawa ay mag-iwan ng numero ng telepono upang kahit papano ay mas ma-coordinate namin ng maayos
kung kakailanganin ba silang ilikas muli doon sa kanilang kinalalagyan sa ngayon. Mike? Ingat kayo ng mga tropa, ha? Maraming salamat, Jiggy Manikan.